Ano-ano nga ba ang kailangan nating mga requirements kung nagbabalak ka mag-apply papunta dito sa Australia? So ito yung number 1. Kailangan nating mag-undergo sa pre-medical examination. Dito sa examination na to, sa medical na to, pre-medical, kailangan magpa-medical ka muna dun sa hospital kahit hindi accredited. Kasi pre-medical to eh. Then after that, meron silang ibibigay sa iyo na accredited na mga hospital or clinic accredited ng Australia. So yun. Next is passport bio page. Madali lang yan. Or kung wala ka pang passport, syempre kailangan mong kumuha ng passport. So number 3 is recent clear passport photo size. Yan, madadali lang naman yan. Magpa-picture ka lang kung sa mga shop. Okay. Next is school documents. Sa school documents naman, kailangan mo ng college or vocational diploma. A certificate of medium of instruction from college level or vocational. Ito yung MOI na tinatawag. Explain ko further yan, mas maliwanag. May ginawa akong video tungkol diyan kung ano yan. So panoorin nyo na lang. Or next is college vocational transcript of records or TOR. Kailangan mo rin ng high school diploma. Doon sa high school naman, kailangan mo pa rin ng MOI, medium of instruction sa high school. Mayroon din akong ginawang video diyan, magkasama yung sa college at saka sa high school. Kung ano yung ibig sabihin ng MOI na yan, yung medium of instruction. At kailangan mo pa rin ng high school form 137, yung card mo ng high school ka. Then next is yung employment records mo. Sa employment records mo, kasi nung pumunta ako dito, at least 5 years straight. Kailangan straight yan na employed ka dun sa company mo. Pero alam ko ngayon, may bago silang update. 3 years na lang kailangan. So sa employment records naman, ang kailangan mo ay reference letter. Yun, reference letter. Yung reference letter ay gagawin mo yun. Meron din akong explanation about dyan. May ginawa rin akong video dyan. So, isulat mo na lang muna dyan yung reference letter. So, panoorin mo dun sa video ko kung ano yung ibig sabihin ng reference letter na yun. Then, proof of financial evidence. Kailangan mong prepare ng mga payslip. Payslip within the year na straight. Kung 5 years, meron kang mga payslip na kailangan i-prepare. In 1 year, kailangan mo ng 3 payslip. Pwedeng March, June, or December, or pwedeng January, July, or December. Basta meron kang 3 payslip sa isang taon. So, next is kung wala ka namang mga tax record or bank statement, okay lang yon. Depende dun sa agency kung okay lang sa kanila yon na hindi ka magbigay. Pero itong pang payslip na to, yan, okay na yan. Napakalakas na evidence na yon ng iyong employment records. Then next is kailangan mo rin syempre ng certificate of employment. Next is training certificate. Kung meron ka mga training certificate nung nagtatrabaho ka pa dyan or bago ka magtrabaho, kung nasaan ka man ngayon, kung nasa ibang bansa ka rin, kung may mga training certificate ka dyan, kunin mo yan kung bago ka umalis dyan sa iyong bansa, sa bansa na yung pinagtatrabahuan, kung balak mong pumunta dito. Next is TIN ID. Yan, sa Pilipinas na yan, makukuha mo naman sa atin sa Pilipinas. Pag-ibig number, ewan ko lang kung hindi naman ito masyadong importante. Kung may lisensya ka naman, prepare ka rin ng driver's license. And the next is NBI clearance. Philippines, yan. Importante yan, kailangan natin yan sa iyong visa. And then kung nasa ibang bansa ka, sinasabi ko, kung nasa ibang bansa ka, kunwari Saudi or saan man sa Middle East or saan man, kung anumang bansa ka, kailangan mo ng police clearance. Yan, napaka-importante niyan, kabayan. Kasi kung umalis ka, kunwari sa Saudi ka,
nakaalis ka na ng Saudi, punta kang Pilipinas at wala kang police clearance, mahirapan kang kumuha ng police clearance na nasa Saudi ka, sa Pilipinas ka na, tapos kukuha ka ng police clearance sa Saudi. So, payo ko sa'yo, kung nagbabala kang mag-apply dito, huwag ka munang uuwi ng Pilipinas nang walang police clearance. Mag-prepare ka muna ng police clearance para hindi ka mahirapan. Kasi kailangan yan sa iyong visa. So, ito naman next is TRA or Skills Assessment. Yan. Ito medyo mahirap kabayan. Hindi naman mahirap. Kaya lang medyo mahal. Kasi kailangan mo itong bayaran. Yung skills assessment. Meron din akong video niyan kung yung explanation kung ano yung TRA na yan or skills assessment na yan, kung magkano or kung paano mo kukunin or paano ka magbubuk sa kanila kasi from Australia yan. So yun, ang mga primary requirements na kailangan mong i-prepare. So ito pa yung mga karagdagan. Yan, about doon sa isa pang requirements kung sa school, kung hindi ka naman nakapag-aral, hanggang 5 years mula high school, at least 1 year sana sa college para makabuo ka ng 5 years. Kung hindi ka naman naka-take ng ganung level ng education mo, kailangan mo nang mag-take ng English language. Yun, medyo mahirap yun. At may bayad, syempre. Ang booking ng English language ngayon alam ko nasa 12 to 13,000. So, kailangan mo yung maipasa. And then, yun nga sinasabi ko sa iyo kanina, yung Trade Recognition Australia. Yan. Or BETASES. Hindi ko lang alam. Basta yun lang, dalawang yun ang alam ko. Pero may mga iba pa yata na mga agency na nagbibigay ng ganitong yun. At etong ang TRA na to is medyo may kamahalan. Ngayon, doon naman sa mga agency, hindi naman sila nagpapakuha nito ng hindi ka pa naman sure na ikaw ay makakaalis. So, walang problema dito. Ang problema lang dito ay pera. So, nagkakahalaga yata to ng nasa 200 to 300,000 pesos. Yun, medyo mabigat. So, yun. May gagawin pa akong ibang video about sa mga requirements na kulang or nalilito kayo, may mga katanungan pa kayo, comment nyo lang dito kung ano yung gusto nyong malaman. So, sasagutin natin yan. Happy weekend. Bye-bye. It's Master Seb. Thank you.